So, 4 question lang siya. Yung number 1 doon, yun, naniniwala ba kayo may sumunod na buhay? Yes, meron. Meron, okay. Ano pong may gusto kayong idagdag doon or may opinion kayo? Bakit kayo naniniwala na merong life after death? Wala pong maling sagot. Huwag kayong mag-alala. Oo nga naman, walang meron naman na by that time, kasi siguro wala pa sa ngayon. Pero after judgment, pagdating ni Lord, meron yun. Pagdating ni Lord, judgment. Sorry po pero matanong ko lang, ano ba pong belief nyo or anong religion nyo? Christian pala kayo. Ayun. Ayun. So, ayun, di makita si Lord. Actually, Christian din ako. Naghahanap ako actually ng mga ano mong Christian? Catholic ba o Christian na ano pa? Assembly of God? Okay. AG. Okay. Yun. Kala ko, matagal na. In a scale of, sorry nag-go off topic na. In a scale of 1 to 10, 1 yung pong pangit, yung medyo hindi maganda yung relasyon nyo sa Panginoon, 10 yung talagang mahigpit na mahigpit. Anong, how is it right now po? Siguro nasa 2. 2? Ayun. So, ayun, nasa 2. I guess, ano po to, baka you have to be ready. You never know, diba? Kasi nga, totoo yung sinabi nyo, sabi sa Bible, it is appointed for man to die once, and then after that, the judgment, diba? Naalala nyo yung Bible verse na yun. Diba? So, lahat tayo may appointment, hindi natin alam kung kailan. Totoo yun. May gusto kayo share about it? Wala naman. Ayun, it's after that. Yung next question po natin is, Do you get to heaven by being a good person? ano po sa palagay niyo? No. No, okay. Bakit po no para sa inyo? Kasi kung para sa akin, hindi naman sa good person ka, mapupunta ka na doon. By ano mo yun, by kumbaga, nasa faith mo kay Lord, kung paano mo siya gawin, kung paano mo siya basta ano mo lang kay Lord, yung bang parang ganon. Pero hindi naman sa good deed ka na, mapupunta ka na sa heaven. Ayun, ang ganda ng sagot nyo. Coming from the heart. Thank you po. Thank you sa sagot nyo. And yung third question natin, yun, ano po ulit? Hindi, na-broke ko na yung 10 commandments na yan. Na-broke nyo na. For example, yun, hindi naman ako assuming. Yung isa doon, wag magsinungaling. Oo, yun. Mga ilang beses na baka po. Maraming beses na. Honest talaga si Ate Joy. Thank you, Ate Joy. Thank you. Yung susunod, isa doon, wag magnakaw. Ano po, it doesn't matter kung malaki man o maliit. Pero hindi naman sa masyadong malaki or maliit. Nasa nanay ko lang naman na yun. Simpleng kupit lang naman. Pero tandaan natin, pag kumuha ka ng 100 at piso, pareho lang yun. Nanakaw pa rin yun. Diba? It doesn't. Isa doon sa 10 Commandments, you shall not use the name of your Lord or the name of God in vain. Or OMG, nakapagsabi na ba kayo? Oo, minsan. Minsan, ayan. Thank you po for being honest. Isa pa yung ayun, alam niyo rin, thou shall not covet. Strong desire na ba kayo sa pagmamayari ng iba? Minsan, sarat. Hindi, totoo naman I mean, lahat naman Kumbaga may paghanga lang, pero hindi ko naman sinabi na kasi bawal yun kasi may asawa na siya. Ay, wag ka lang. Bibi, no. Parang ganun. Okay. Thank you. Thank you po for being honest. Kaya, napakatotoo. Sabi nga sa Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. Hindi yun some. Hindi yun many. All. Lahat talaga. Lahat.
Oo. Ang galing. Galing, naalala niya. All have sinned and fall short of the glory of God. So, kung yun ho, at doon dumating yung appointment natin kay God, tapos doon tayo ililitisin sa tawag kasi dyan na perfect standard sa Ten Commandment. Yan ang perfect standard ni God Kumbaga dyan tayo lilitisin Palagay nyo ba papasa, babagsak o? Siguro babagsak. Bagsak siguro. Sige. Siguro babagsak kasi. Pero tingnan natin po kung anong mangyayari. Actually, maganda yung last question po. Last question natin. Why did Jesus die on the cross? Ano pong opinion niyo? Siyempre, kumbaga, namatay si Jesus Christ for our sin. Ano pa ba yun? Kanunuan pa natin na sin. Diba? Ganun yun? Opo. From now, kumbaga, yung kasalanan natin, by grace na ni Lord yun na binigay, kumbaga napakamatay siya sa cross, binigay niya sa atin yun para mawala yung sin natin. Pero hindi pa rin sapat yun na nagpakamatay siya. Parang ganun. Kasi tayo din, makasalanan din tayo For the hindi naman tayo perfect, makasalanan talaga. Okay, thank you po for your wonderful answer. Parang beauty pageant Pero ang ganda ng sagot nyo, ang ganda. Thank you po that. Pero i-add ko lang, kung naalala ko, nung namatay po si Jesus Christ, I'm not sure kung nabasa nyo na yun, nung ipinako siya sa krus, may sinabi siya, may 7 last words, isa doon napaka-importante. May naalala ba po kaya? Wala Wala masyado. Hindi ko masyadong yun. Hindi ko masyadong naalala na. Meron siya isang, bago siya namatay, sabi niya, it is finished. Yung other term po nun, they are fully paid. Or fully paid. Fully paid. Bayad na sila. Fully. So kung binayaran ni Jesus Christ fully yung kasalanan ng mga taong, sabi niya, kung sino man, I am the resurrection and the life. At kung sino mang maniniwala at magtitiwala sa akin, kung anong mangyayari sa akin, ganun din ang mangyayari sa kanila. Kung namatay ako, and after third day, nabuhay ako, ganun din sila. Mabubuhay din sila. Diba? And also, and at the same time, sabi niya doon, they are fully paid. Bayad na sila. Fully. Diba? So, and besides, sa akin lang, opinion ko lang doon, kung kaya natin, palagay ko, kung kaya natin bayaran yung kasalanan natin, palagay ko, siguro, hindi na siya sana namatay doon. Okay, ang sinabi niya, siguro ang last word niya siguro, sana, I did my part. You continue it. Hindi yung it is finished. O tapos na, bayad na. Di ba? Yes po. Opo. Totoo po. Opo. Kumbaga, totoo yun. Kasi sabi niya naman niya, finish na kumbaga. Pero kung in reality, parang hindi pa. Kasi lahat ng tao, gumagawa pa rin ng kasalanan, di ba? As if na finish. Yun na yung sinabi ni Lord na, okay, finish na yun. Di ba? Ang ganda ng question nyo. Tandaan nyo lagi, nung namatay si Jesus Christ, binayaran niya yung kasalanan nung mga taong, again, maniniwala at magtitiwala sa Kanya. And yung laging nakakalimutan ng tao doon, mag-repent. Isa ho ang, sa akin, lagi ko sinasabi yung repentance, madali lang naman yan. Pag pinagalitan tayo ng magulang natin, sinasabi ng magulang natin, repent. Or, tigilan mo na yan. Huwag mo nang gagawin yan. Pero somehow, again, we live in this broken world. Ano na to broken na to Tayo na mismo, and we are also living in a broken body na natutokso, alam niyo yun? Natutokso, nagkakamali. Maraming anong tawag doon? Tentasyon, kumbaga, pag dito ka sa mundong to, marami talaga. Mahihila ka pa din, kahit gustuhin mo man na mahihila ka pa din. Pero kung nandun naman yung repentance mo, magsisi ka, wait mo kay Lord. Ayun, tama. Isa sa mga may example ko dyan,
For example po, for example, sumakay kayo sa cruising ship, tapos dumaan kayo sa gitna ng Pacific Ocean. Unfortunately, nagkaroon ng butas yung, hindi ko alam kung ba't nagkaroon ng butas, at lumulubog na. 'Di ba? Tapos, may biglang, nung palubog na yung barko, may biglang dumating na lifeboat, yung liligtas sa inyo. Inoperan kayo ngayon na sumakay na kayo. 'Di ba? Ang lahat, yung mga sumakay na ligtas. 'Di ba? At merong mga hindi rin sumakay. So, ganun po yung offer ni Jesus Christ. Pag naniwala at nagtiwala ka na sa Kanya, nandun ka na sa lifeboat niya. Ligtas ka na, kumbaga. Kung posible man, idaw-daw mo yung kamay mo doon sa tubig, pero di ka naman malulunod, di ka naman mamamatay, di ba? Ayun. Kumbaga nasa ano ka na ni Lord, nasa kamay ka na niya. Ayun. Thank you. Nasa kamay ka na ni Lord. Ligtas ka na. So, ganun din po tayo. Ligtas na tayo. Yes, we will commit mistakes paminsan-minsan. Kasi again, we are still living in our body. Mismong si Paul nagsabi na sa katawan niya, naglalaban yung tama at mali. Gusto niyang gawin yung tama, pero nagagawa niya pa rin yung mali. Sinabi ni Paul yun, ni si Pablo, ewan ko kung naalala niya, si Pablo, yung sumulat ng most of the New Testament, na dating Christian killer, si Paul, pumapatay ng Christian yun. At eventually, nang nagpakita sa kanya si Jesus Christ at nagpakilala, naging Christian din siya. So, yun po, actually, yun lang ang actually gustong kong i-share sa inyo, tsaka pagtibayin yung faith natin as a Christian. And, to be saved, you have, kasi actually, marami sa akin, in my experience, maraming nagsasabi ho na, ay, Christian ako, ay, ganito ako, lumaki ako sa ganyan. Pero hindi nila, oo nga, sinabi nila na Christian sila, ganito sila, pero wala sa gawa nila. Totoo, yun. Ang problema ho, meron kasi talaga ako, naniniwala ako doon sa sinabi ni Jesus Christ. There will be some people that will call Him Lord, Lord. But I will tell them, away from me, you evildoers. Marami ako nakita, pumapasok sa simbahan, niyabangan pa nga ako eh. Ako, nagsisimba ako linggo-linggo, nagbibigay ako ng ikapo, tumutulong ako sa mahihirap. Pero, ang trabaho nila, illegal. Alam mo yun? May kakilala akong nagbibenta ng illegal drugs, pero may panata daw siya. Diba? So, hindi natin pwedeng sabihin na Kristiyano silang totoo. Kasi mayroong sinasabi lagi, repentance eh. Tsaka, besides, sinabi ni Jesus Christ, ang isa sa sinabi ni Jesus Christ, count the cost. Bilangin mo kung ano yung magiging halaga ng kapalit pag sumama ka sa akin. Ibig sabihin, kung kumikita ka dyan sa ginagawa mong mali, kailangan mong iwanan yan at ako ang kapalit yan para sa'yo. Diba? Count the cost. Posibleng iwan mo yung pamilya mo, posibleng iwan mo yung mga kaibigan mo para lang maging Kristiyano. Ako sa buhay ko, marami na ako iniwanan tao dahil nung naging Kristiyano ako at iniwanan din naman nila ako nung naging totoong Christian ako. Ay, sorry. Okay, tapusin na namin to. So, yun po, Ate Joy. And again, trust lang kay Jesus Christ. And yung pong good works na siguro iniisip nyo, parang nakukulangan pa kayo. Sabi nga, actually maganda yung nasa likod po ng papel natin. Basahin nyo. For it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Jesus Christ, to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ephesians 2:8-10. Ayun! We are saved by grace ni God, not by our good works. Yung kaligtasan, hindi manggagaling talaga sa atin. Last na lang na analogy na ibibigay ko sa inyo na,
na niligtas tayo ni Jesus Christ. Isipin nyo, kung nagkautang kayo sa isang tao, nagkaroon kayo ng utang 100 million. By any chance pa, may 100 million kayo? Wala po. Wala, ayun. Guilty. Walang pambayad. May utang, tapos walang pambayad. Ganun na tayong lahat kay God. Guilty tayo. Wala tayong pambayad sa utang nating kasalanan. Pero, nung ikukulong na tayo, dumating siya. Pinanganak siya 2,000 years ago. Attorney. Sabi niya, ako na ang magbabayad sa kanila. It is finished. They are fully paid. Di ba? Fully paid na sila. Ang gagawin na lang dyan, yung nakasulat to dyan sa so sabi ng Bible, repent and trust in the Lord Jesus Christ. Yun yung dulo dyan, for we are made to do good works. Yun pong sign na totoong Kristiyano na tayo is tinalikuran na natin yung mali at hinarap na natin yung tama at tama na yung ginagawa natin. And besides, sabi nga po ni Jesus Christ, hindi ko kayo iiwan. May ipapadala ako sa inyo, Holy Spirit. At yung Holy Spirit ang magiging katuwang nyo. Ang sabi ni Jesus Christ, ang sabi ni Paul, bibigyan tayo ng Holy Spirit ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, and self-control. Lahat ng yan. Kung dati hindi mo mapigilang magagalitin ka pag nasa sayo na ang banal na spirito, tutulungan ka lang makontrol yan. Sa gitna ng maraming problema, sa gitna ng unos ng buhay mo, nandun siya para panghawakan ng puso mo, bigyan ka ng peace. Ang sabi nga doon, peace that passes all understanding. Hindi maintindihan ng tao na ang dami mo ng problema, masaya ka pa rin. Yun. O yan, sige, gusto kayo sabihin. Totoo, pag nandun ka talaga kay Lord, lahat ng problema mo, parang baliwala na. Kasi nandyan na si Lord eh. Even na sa dami ng pinagdaanan mo, have faith lang kay God. True. Thank you po, ate. Thank you po, Ate Joy. Can I pray for you po? Ayun. Father God,